Hello sir, Hello. kumusta na po? Ayos lang, ayos lang. Balita ko user kayo ng MX3. Oo, actually, matagal na kaming dito kahit sa Dubai pa kami, sa Middle East. Kumusta sir yung pagiging engineer mo rito sa Glasgow? Minsan challenging kasi puro Scottish ang mga nandito, tapos minsan pupunta kami kung saan-saan. So, minsan may struggle pero naano naman yan kasi Pilipino naman so Mas nakaka-cope magaling ang naman. Pinoy. Oo, siyempre Pilipino. Yeah. So how long have you been using the brand? Um, in Dubai, almost every day, ginagamit ko siya. Ang nangyari is nung napunta kami dito sa Scotland, wala na ako masyadong mabilhan. Kaya nung nakita ko siya ngayon, pumunta ako para kumuha ulit na-miss ko. Bakit MX3 capsule sir? Andito ka na sa Glasgow ngayon and still yan pa rin ang choice mo na brand supplement. Naramdaman ko na parang kine-cleanse yung ano ko, yung body ko. Sabi ko, I'm not that old but I'm aging as well. So, yeah. So para sa akin siguro, mas mainam yung tulungan ko yung health ko para mas maging healthy pa ako. MX3, dito ako believe.
discriminate ang sarili kong pamilya. Ang hirap, no? Kasi lumaban ka naman ng patas pero iba yung tingin nila sa'yo kasi PWD ka. Buhay. Hindi madali na malayo sa pamilya. Pero sa ikagiginhawa ng buhay nila, tinatagan ko yung loob ko. Pinangako ko sa sarili ko, anumang unosong dumating, ilalaban ko yung pangarap ko. At tagumpay. Bawat pait na dumaan, lahat yun, hindi ko na nararamdaman. Kasi, andito na ako eh. Naabot ko na. Ginapang ko to bang para kang laging umakit ng mundo. Pero, nung dumating na yung takdang oras para sa akin, napasalamat Lord talaga ako para sa kanya lahat ng ito. Thank you, Lord! Believable Stories. Kwento Buhay. at tagumpay Inspirasyon sa bawat kwento. Believable Stories. Sa programang ito, walang format ang success. Walang formula, Kanya-kanyang diskarte. kanya-kanyang tirada. Ikaw, ano ang believable story mo? Believable Stories. Mga pangga! Ako makasama natin mula sa pait ng kahapon, ngayon ay guro ng kinabukasan. Makasama natin si Angelo Mamis, 24 years old. Lumaki sa Paco, Manila at nagkaroon ng simpleng pamumuhay. Bata pa lang pangarap ng maging isang guro. Lumaki sa broken family at nakaranas ng child abuse. Naging working student buong kolehiyo habang may mabibigat na responsibilidad. Kahit gustong sumuko, hindi iniwan ang pangarap na makapagtapos at maging guro. Magna cum laude sa PUP. Patunay ng pagsisikap at tiyaga. Junior high school Filipino teacher na natupad ang pangarap bilang guro. Patuloy na magtuturo at maglilingkod para sa bayan. Patunay na kahit anong pagsubok ay kayang lagpasan basta't may determinasyon at pangarap. At ang kanyang motto in life, everything happens for a reason, even if sometimes we don't understand it. Makasama natin ngayon si Angelo. Angelo! Magandang hapon sa'yo. Magandang hapon din po. Angelo. Kamusta? Kamusta at buti, ikaw ba ay walang klase ngayong araw? Meron po, 4 po dapat out. Nag-early out ako para umabot po dito. Grabe naman, napakalakas naman natin kay Angelo. Oo. Buti hindi ka naabutan ng ulan kanina, ha, partner. Medyo Mainit po nung bumiyahe talaga? ako. Paiba-iba talaga ang panahon niyan. But anyway, salamat sa pagpayag na ikaw ay aming mai-guest dito. Salamat May po feature sa namin pag-imbita. sa Believable Story. Maraming salamat. So eto na, umpisahan na natin ang kwentuhan. Sige. Angelo, kwentuhan mo naman kami. Bago ka maging isang guro, no? Ano ang nangyari? Kumbaga, paano yung naging takbo ng buhay mo papunta sa pagiging guro? Mahaba po. Saan po ba tayo dapat magsimula? Pwede Gusto natin kong malaman dun sa di ba nagsimula yung pang-aabuso? Ilang taon yung nag-start? Kasi po, growing up in like a broken family, diba? Hiwalay po si mama at saka si papa. Pero, nasa isang street po sila. As in, yun po yung funny thing doon, na parang same street kami. So like walking distance lang talaga, literal, papunta pa kala mama, kala papa. Tapos yung, hindi po siguro naging madali growing up, knowing na I had an alcoholic father. Talagang malakas pong uminom si papa. Kaya niya po ng 3 araw, tulog lang ang pahinga. Bago matulog hanggang sa pagising talagang umiinom. So, hindi po naging madali na lumaki na, kasi unang apo po ako eh. So, ako yung pinakaunang-unang bata talaga sa bahay. Okay. Na nakikita ko na ganun yung sistema. Kaya, lumaki po ako na, I'm not proud of it, pero meron po akong parang galit siguro kay papa. Na parang pakiramdam ko hindi ako like nag-guide, hindi ako nagagabayan, ganon. Tapos, hindi naging madali kasi at an early age, alam ko na po na hindi ako straight. Ilan taon ka nun? Siguro mga elementary, grade 4. Ngayon, aware na ako na hindi po ako straight. Pero syempre, at the time, hindi pa magka-come out, lalo na yung papa ko, siga, di ba? So, parang may image na kailangang, protektahan. So, in a way, to compensate po, kasi pakiramdam ko, kailangan kong maging the best person. Kailangan, lagi kang magaling, matataas na grades. Kailangan, may awards, may certificate, may position, may sash, may crown, mga ganon. Kumbaga, na-mold po ako at an early age. Although, wala namang pwersahan.
Hindi naman ako pinilit ng mga magulang ko, ng family, ng relatives. In the back of my head, pakiramdam ko kailangan ko maging magaling, kailangan ko maging matalino. Kumbaga naging overachiever po ako. Kasi to compensate for my sexuality. Kasi baka hindi ako mahalin. Kasi baka hindi ako gusto kong bigyan yung sarili ko ng halaga. Gusto kong maging outside of my sexuality, eto ako. Ganon. So, kaya ayun po, growing up, naging overachiever talaga ako. As in, lahat ng clubs, lahat ng contest na pwedeng salihan, talagang, go, sige, wag lang math. Basta hindi math. Tapos, yung pinakamatindi po sigurong nangyari was when I was high school na. Ano yun? Christmas of 2014. Ayan, 13 years old ako. Pasko po nun. So, ako, kasama ko yung mga tita-tito, ganyan. Mga mas bata pa po sa akin. Kasama ko yung kapatid ko, ganyan, mga pinsan. So, mag-ikot, mag-aginaldo, ganyan. Tsumempo po na galing ako kila mama nun, napadaan kila papa, kasi same street nga. Tapos tinawag ako ni papa. At the time, galit yung papa ko sa tito ko. Kasama namin, siya yung kasama namin. So, pinapasok ko ni papa, galit na galit siya. Sabi niya, mayabang na daw ako, ganyan, ganyan. Hindi ko po alam kung saan nanggaling yung galit niya at the time. Pero ang alam ko lang, lasing siya, kaya siguro wala siya sa mood. Tapos nung nangyari yun, nagwawala na siya, nasa loob na ako, na suntok niya yung tito kong kapatid niya na umaawat. Tapos, tinutukan niya ako ng baril. Ayun talaga. As in, tinutukan ako ng baril, hindi ko po alam yung revolver po ata tawag doon. Basta yung may umiikot. Tapos? Ayan, tinutukan niya ako ng baril. So, hindi ko po alam ko. Like, I froze in that moment na anong gagawin ko? Ganon. Tapos, after po nun, nagwawala pa rin siya. Tinutukan niya akong baril. Tapos, balisong. Tinutukan din akong balisong. Ganyan. Tapos, hindi ko alam kung ano yung dapat kong maramdaman at the moment. Kasi siguro bata pa po ako. Pero, grabe yung takot. Kasi walang makapigil. Kaya papa, parang galit na galit siya nun. So, ako, sigaw lang. Yun lang kaya ko eh. Sumigaw, mas malaki siya eh. 13 years old pa lang ako eh. So, after po nun, lumabas na, umiyak ako, nagsabi ako kay mama. Kasi, growing up naman po, parang kahit maraming moments na hindi kami magkasundo ni mama. Kasi, si mama po kasi palaban eh. Yun yung turo niya sa akin. So, madalas kaming nagtatalo, parehas kaming palaban. Walang gusto. Sino ba ang laging kasama mo sa bahay? Si mama o si papa? O sino mas madalas? Di ba, ano sila eh? Oo, kasi di ba magka-street sila, no? Kanino ka nagsistay? Or salitan ba? May schedule? Ganun? Wala pong schedule, pero salitan. Okay. Lalo na nung high school na po ako nung nangyari. Lalo na po nung high school ako kasi lagi po akong wala sa bahay. Marami pong organization, mga SSG, mga clubs, mga positions, contest, mga trainings, ganyan. So, mula umaga hanggang gabi, tapos minsan mga projects pa sa gabi. So, like, madalas po akong pagalitan kasi hindi ako nag-i-stay sa bahay. Parang maagang-maaga, alis ako, madilim pa, umuwi ako, kakain na lang matutulog na. Parang ganon. So, kaya depende kung kanino ka uwi. Kaya dahil po doon, madalas po ako, sabi ko nga po, ginawa akong ping-pong ball. Pag galit si mama, dahil gabi na ako umuwi lagi, lipat ako kay papa. Tapos pag nagalit na si papa dahil ginagabi na ako, lipat ako kay mama. So, ano nang nangyayari no nung natutunan mo kay mama mo, 'di ba? Nung tinutukan ka ng baril, naging matapang ka. Anong naging ending nung pangyayaring yun? Si mama po kasi, never po siya, hindi po siya yung yung nagde-decide for us. Like, kahit nung mas younger pa, elementary days, never si mamang nag-decide. Lagi niya kaming kinoconsult, ano ba yung tingin naming dapat gawin. Kasi naniniwala po si mama na parang, we should learn from our mistakes. Doon kami mas mag-grow. So, kapag may mga downfalls, may mga mistake, doon kami matututo. So, tinanong niya po ako noon kung gusto kong magsampa ng kaso. Gusto ko po. At 13 years old, gusto ko pong kasuhan si Papa. Tapos ang punto ko po nun, kasi ang dami, si Papa medyo basagulero siya nung mga times na yon. So, lasinggero pa siya. So, parang ang ano ko nun, baka kapag ginawa ko to, magbago siya. Baka ma-realize niya na mali yung ginagawa niya, yung mga pambubugbog, yung pag-iinom, yung hindi pagsustento sa pamilya. Baka magkaroon siya ng enlightenment kapag anak niya na yung tumayo against him. Parang ganun yung nasa isip ko po.
at that time. So, tinuloy po namin. Doon ko po nalaman na sobrang tagal pala ng justice system natin. As in, kahit may witness, kahit may proof or kung ano man, talaga sobrang tagal kasi parang patapos na po ako ng junior high school. Parang 3 to 4 years na po ata yung lumipas. Senior high na ako nung nagkaroon ng decision, parang ganun. So, ayun, na-convict naman po si Papa, pero dahil ngayon nga lang po parang ako lang po yung tumayo talaga at nagsampa ng kaso at nag-proceed, nagtuloy kasi hindi niya ako kayang takutin. May probation siya. So parang hindi rin po siya nakulong. Ginamit niya yung probation niya. Tapos nagbayad lang ng danyos na parang for mental something na Hindi ko pa masyadong naiintindihan kasi bata pa naman ako noon. Pero ayun nga, hindi po naging madali sa akin yun na parang senior high ako, mag-e-excuse ako sa classroom kasi secretary po ako ng Supreme Student Government, ganyan. Tapos mag-e-excuse ako, ang excuse letter ko po, may nakalakip na subpoena. Ganon, kasi syempre as proof na ito yung totoo tong dahilan ko, ganyan. So, ganon po. Pero naman, sa tingin ko naman, I did the right thing. Kasi after po nun, na-lessen yung pag-iinom ni Papa, umiinom pa rin, syempre. Pero hindi na po siya yung nakikipag-away, naghahanap ng gulo. Ano yung naging pag-uusap ninyo? Meron ba after nung mga nangyari na na-convict si Papa mo, 'di ba? Tapos nagkita kayo uli. Ano yung naging pag-uusap ninyo? Actually po, during naman nung process po nung yung mga hearings ganyan kasi ang tagal, ilang buwan ba kada hearing. Tuwing naman po, nung siguro sa simulang mga first 2 to 3 hearings, hindi pa kami okay talaga. Pero as time goes by, kasi family pa rin eh. Kumbaga hindi po natin maalis na pamilya pa rin naman. Tapos nasa isang street lang kami, tapos hindi naman ako lumayo talaga dahil lola's boy po kasi talaga ako. So yung mama ni Papa talaga yung lola's boy ako eh. So nagkikita pa rin kami hanggang sa later on, time heals nga talaga na naging okay naman po kami bago pa nagkaroon ng conviction, ganon. Sheena, Angela, tanong ko lang, kasi di ba nabanggit mo, kapag nakainom ang father mo, lagi kanyang ginugulpe o diba tinutukan ng baril, never mo ba siyang kinausap nung normal? Na para tanungin mo siya, kasi di ba pag na-impluwensya ng alak di ba lagi kang ginugulpe, pero nung normal siya, hindi mo kinausap muna? Siguro, de-defend ko si Papa. Hindi naman niya po ako laging ginugulpe. Hindi naman po ganun yung case. Sadyang, nung moment lang po talaga na yun, ako yung napagbuntungan. Ganun. Pero, madalas po, pag nag-aaway kami ni Papa, more on verbal lang talaga. Hindi naman po talaga siya yung physical na nananakit. Pero, nananakit po siya ng ibang tao. Ayun, nakakakita na po ako ng hinampas niya ng bote ng mucho sa ulo. Ano to, yung mga taga-lugar niyo? Yes. Medyo agresibo si Papa. Opo, medyo agresibo si Papa. Sa bahay namin, hindi po siya nananakit. Salita lang, ganyan. Si mother mo? Si mama naman po, hiwalay po pero si mama... Pero may nangyari ba o nagkaroon ng nung gulpian? mulat na po ako, may isip na wala naman po ako nakita kasi hiwalay naman na po. Kahit po nung nagkabalikan sila, tapos yung nabuo yung kapatid ko, wala pa akong naalala or nakita na talagang nagpipisikalan kasi si mama palaban, hindi rin naman po yun magpapaape, kumbaga. Pero ayun nga po, ang nakikita ko talaga ibang tao yung sinasaktan ni Papa. Tapos growing up na in that kind of environment, nag-lead po siya na magkaroon ako ng parang galit, ng hatred kay Papa. Ayan, hanggang sa, ayun nga po, yung kinasuhan na, ganyan. Tapos dun po unti-unti na nag-grow. Nakita ko namang nag-grow si Papa na hindi na siya yung umiinom, yes, of course, pero hindi na siya nakikipag-away, naghahanap ng gulo. Kumbaga, ganon. And, siguro since malaki-laki na rin ako, senior high na, ako na po yung niyayaya niyang uminom, ganyan. Yun na, nagkaroon na kami ng connection. Siguro nalungkot lang po ako dun sa part na kinailangang dumaan muna sa ganong pangyayari bago magkaroon ng maayos na relationship. Pero after nito, nag-senior high ka, ito bang mga panahon na to hanggang sa mag-college ka, tanggap na nila Papa mo yung sexuality? Ako naman po, kasi siguro nga po, binild ko po yung sarili ko na magaling, matalino, ganyan, overachiever. Siguro parang yun yung way ko po dati para tanggapin ako, para mahalin ako, na parang kahit kung hindi nyo man gusto yung kung yung sexuality ko, mag-uuwi ako ng maraming parangal para
siguro yun po yung something na nakita kong struggle ng members ng LGBTQIA+ community, na meron kami laging parang kailangan namin lagi na patunayan yung sarili namin na para magkaroon kami ng space na parang mas mahalin at tanggapin kami. So, ganun po yung nangyari. Pero, ayun naman, dahil nga, ayun, achiever, ganyan. Kumbaga, parang, yun yung excuse ko lagi, na parang hindi mo ako pwedeng pagalitan. Kasi ano ka, Kasi nakukuha ka. may sense naman yung ginagawa. Parang ganon. Kasabay nito yung pagpapatawad, yung pagiging okay ninyo ni Yes. Papa. Opo. Eventually, natanggap na rin nila yung sexuality mo. Hindi na po dumaan sa pag-uusap. Wala like, na. naramdaman ko lang na okay na. Oo. Na napakilala ko na lang na yung boyfriend ko at the Yes. time, ganon. Pero ang unang-una ko pong, like, sinabihan talaga na, kasi, muna ginigate ko muna, hindi ko, I mean, halata naman siguro, pero hindi ko siya pinag-uusapan. I don't wanna talk about it, kasi, ewan ko, basta, Hindi at na the kailangan confrontation pa na ito ko, ganyan. Basta alam mo, pamilya ko kayo, tanggap Yes. niyo ako. Ganun. Pero ang sinabihan ko lang po talaga na at the time, nung first time ko nagkaroon ng boyfriend, si Mama. Si Mama. Tapos nung kinuwento ko po yun kay Mama, sinundo ko pa siya pauwi galing work. Ayan, so nung nasa biyahe kami, Mami, ganito ako, ganyan. Tapos, ang sobrang sarap sa pakiramdam na yung response ni Mama nun, na parang same lang sa response niya nung nagsabi ako may girlfriend ako earlier nung few years back. So parang walang pagbabago. May girlfriend ka, may boyfriend ka, okay. Tanggap Ganun lang, kita, parang ganun. ang sarap, grabe po yung pakiramdam, parang weight lift out of my chest yung nangyari, na parang okay, ako lang pala yung nag-iisip na hindi okay yung ako dahil Natakot sa ka lang. Yes. Siguro po like, yung societal expectations lang. Ganon. So, ang gaan ng pakiramdam po nung na-lift na po yun. Tapos nung binanggit na ni Papa na, kasi sobrang payatot po talaga ako dati nung junior high school, na, nagkakalaman ka na. Ayan pala yung anong boyfriend mo, ganon. Na parang naalagaan ka. Parang ganon mo yung sinasabi. Nakikipagbiruan na, nakikipagsabayan na sa'yo si Papa. Mm-mm. So, eto no, natapos yung problema ninyo, kay Papa, Mama mo. Nagkahiwalay, nagkabalikan. Opo. Ngayon, kamusta ang relationship ni Mama and Papa? Si Papa po ay wala na. Ayan, wala na po si Papa 2021, 2022 or 2022 po. Basta ang naalala ko, sorry, kasi blurry po sa akin ng pandemic. Kasi parang lahat, isang chunk lang ng pandemic, ganon. Dumaan lang. 2021 or 2022 po yun, January po nawala si Papa. At actually, yung pangyayari po nun, kahit sabihin kong hindi naging maganda yung simula ng relationship namin ni Papa, okay na kasi kami. Okay na nag-bonding na kami, nag-eat out na kami, nung moving up ko, may mga celebrations, kumbaga, gumagawa na siya ng effort para ma-fix yung relationship. And it worked. So, siguro ang masakit lang po sa akin nun, nung okay na, hindi ko alam, maiksi na lang pala yung time namin nun. So, what happened po was, during nung peak ng pandemic, parang inatake po siya sa puso. So, nasa bahay siya. Ayaw niya pong magpadala sa ospital. Ayaw niya kasi sabi niya, kung mamamatay daw siya, gusto niya sa bahay. Pero, yung family members ko po, yung mga tito-tita ko, tinanong nila ako, anong gagawin natin? Ang nasa isip ko po nun at the time, kapag dito lang siya, alam natin walang pag-asa. Kasi anong gagawin natin sa kanya dito? Hindi natin mabibigay yung medical needs niya. So, bilang panganay po at the time, ako po yung in-urge ng relatives ko na mag-decide for my dad. So, ang decision ko po, dalhin sa ospital. So, nung dinala po siya sa ospital, isa lang po kasi ang pwedeng magbantay nun dahil nga peak pa ng pandemic. So, ako po yung nagbantay. Siguro ang masakit po sa akin noon ay yung wishes po ni Papa, kumbaga hindi ko naibigay. Kasi una, gusto niya po sa bahay mawala. Tapos gusto niya wag i-cremate. Pero ako lang po kasi mag-isa noon. Tinanong ako kung tutubuhan na. Tinanong ko yung mga doctors kung kailangan ba talaga. Kasi kung pwedeng wag. Kasi ang pagkakaalam ko parang kapag tinubuhan na, ano na yun little, Critical yes, na. opo, maliit na yung chances of surviving. So, yun, tinubuhan. Ako lang po, yung kasama ni Papa, na sabi ko ang ironic nun, na parang tayo yung hindi naging maganda yung relationship ko with you growing up, tas ako yung nandito ngayon sa tabi mo. Tapos,
nag-flatline. Ako lang po mag-isa doon. Technically, bata pa po ako, 21, 20. So, like, first time ko po yung ganong experience. Hanap akong doktor, pinasa ako sa iba pa, flatline na yung papa ko. So, parang nagpapanik talaga ako sa PJ. Hindi ko naman din po masisi yung mga health workers, yung mga doctors at the time, kasi ang dami talagang pasyente. So, ayun, hanggang sa may dumating na, kinlear, first time ko nakakita nun, iba po pala talaga kapag harap-harapan mo makita yung clear, ganun. Tapos, sa family mo pa. Okay. Tapos pagka okay, siguro wala pa pong 2 hours na ulit. Hindi talaga ako nakatulog nun. Pero, ayun nga, nagtawag ulit ako, inulit, hindi na po nakasurvive si Papa. Doon na po siya namatay. So, hindi po ako umabot ng 24 hours sa ospital. Ayan. Sabi ko nga nun, siguro kasi alam, kasi working student po ako. So, parang alam ni Papang pagod din ako. Siguro, parang gusto niyang, kumbaga, wag na maging burden. Yun yung inisip ko nun. Tapos, natapos siya nang hawak ko yung kamay niya. Hanggang sa, ayun, hindi ko po talaga ine-expect na of all people, parang ako yung huling makakasama ni Papa sa mga huling segundo niya. And it hurts me na hindi ko po natupad talaga yung mga wishes niya na ayun nga sa bahay and wag cremate kasi kinailangan po siyang i-cremate dahil sabi po nung result ng COVID test ay positive. Sabi ko nga hindi yun totoo. Kasi kung totoo yan, umuubo siya sa bahay. Ako yung kaharap, kaming pamilya, edi sana meron din kami. At ako yung kasama sa ospital, kung ano man, nag-negative ako, tapos siya magpa-positive. Parang sabi ko, Ang dami mong tanong sa isip oo, mo. na parang, Kung meron kang mensahe sa papa mo na hindi mo nasabi nung panahon na yun na sana nasabi ko to kay Papa, ano yung message mo kay Papa mo? ako siguro, gusto ko siya yung mag-sorry eh. Pero siguro may fault din ako. Siguro sorry din kay Papa na hindi ko, maraming panahon, maraming taon together yung nasayang na hindi ko siya gusto. Na hindi ko nakita na may goodness in him dahil sa mga ginagawa niya. Parang nasayang yung time namin together sana. Tapos it hurts na nung nare-repair na, hanggang doon na lang pala. Ganon, na parang hindi niya na ako nakitang graduate. Hindi niya ako, never siyang umakyat ng stage. Kasi lagi, every graduation ng elementary, grade 6, moving up, recognitions, hindi siya uma-attend eh. Ewan ko doon kay Papa, hindi siya uma-attend. Tapos dumating pa nga sa point po na sabi niya, hindi siya uma-attend kasi sabi niya, baka makilala daw siya ng ibang mga kaaway, tapos pagdiskitahan ako, ganon. Kumbaga, in a way, in his little ways, iniingatan at inaalagaan din naman kami. Doon sa paraan na alam niya. Hindi lang siguro doon sa paraan na ginusto ko kung paano ako alagaan dapat at mahalin. Hindi lang nagtugma yung love language namin. Ayun. So, sayang. Pero ngayon, I know naman na kung nasan man siya, I hope he's proud na this is who I turned out to be and thriving kahit saan man mapunta at anumang mangyari. How about sa mother mo? Kay Mama, wala akong masabi kay Mama kasi ever since po, like junior high pa lang, elementary pa lang, sabi ko nga super mom si Mama. Kasi, ano po ako eh, ewan ko ba kung ba't may ganun akong sakit nung younger years ko na kapag sasali ako mga contest, kailangan ng mga costume, ng mga barong, ganyan. Lagi akong late nagsasabi, kinabukasan ko kailangan, ngayon ko lang sasabihin. Yun yung lagi namin pinagtatalunan ni Mama growing up. Na bakit ngayon ka lang magsasabi? Anong kala mo sa akin, superhero? Oo, Ma. Tapos hindi ko malilimutan. Lagi ko yung kinukwento kapag si Mama yung pag-usapan. One time, grade 7 ako, first year high school. Buwan ng wika, and meron akong contest ata, or basta pupunta akong stage, kailangan ko ng barong. Tapos sinabi ko yun sa kanya, day before. Tapos galit siya, na ganyan. So, akala ko, hindi siya gagawa ng paraan. So, ang ginawa ko, nag-ready po ako nung yung damit na pang katiponero na lang, na kamisya de chino, tapos red na pants, tapos sombrero, ganun na lang. Para at least ready ako. Tapos, nung an hour bago po mag-start yung pinaka-program, ganyan, nag-text, nasa gate daw siya.
pagdating ko dun sa gate, may dala po siyang dalawang slacks. Magkaiba yung itsura. Tsaka 3 barong. Iba-iba kulay. Sabi ko, ma, isa lang pares naman kailangan ko. Bakit ang dami? Ang sabi niya, alam kong maarte ka eh. So, alin ba dito yung mas gusto mo? So, parang, nung moment po na yun, sobrang hindi ko siya nalilimutan. Like, ang vivid sa akin nung scenes. Kasi, doon ko na kilalang kilala ko ni mama. Na grabe yung pagpapahalaga ko sa damit, ganyan, na maarte ako. Gusto mo lagi may choices. Opo, ayan. Lalo na, haakit ako ng stage noon. So, gusto ko, at my best, parang gano'n. Akala mo hindi siya nakapaghanda, no? Oo. Tapos biglang nandun pala siya, nasa labas at dala pa, may choices Marami. ka pa. Sabi ko nga po, kung hindi naman siya dumating, gets. Kasi may work po siya noon. Mm. May trabaho si mama. So, sabi ko, Nag-effort talaga siya. baka nag-half day or ano. Gumawa siyang paraan para sa akin. So, dun po, isa po yun sa mga talagang grabe. Maliban pa po dun, siguro si mama, may moments po na, kasi dumaan din po ako sa rebel phase. Ayan. Kahit gano'ng ka-achiever, ganyan. Siguro, teenager. Dumaan po ako sa nagre-rebelde ako. As in, wag niyo po akong tutularan sa mga viewers mo nating estudyante. Di ba? Nagka-cutting po ako. Ayan. Hindi tayo perfect. Nagka-cutting ako. Minsan whole day pa. Pero alam nila, papasok ako. Ganyan. Nagloko po talaga ako. And naging difficult po yun for my teachers. Kasi special science ako eh. Kapag cream of the crop. Tapos ganyan. Tapos SSG pa. Yun yung mga laging naririnig. Student council. Tapos ganyan. Tapos nung mga times na nagloloko po, marami rin po ako nakakaaway. Kasi nagkaroon po ako, siguro epekto rin nung hindi magandang experience ko sa childhood. Nagkaroon po akong anger management issues. Like, ang bilis ko pong magalit. Masakit po akong magsalita. As in, sa lahat po ng nasaktan ko. I'm sorry. Ayan. As in, ako po yung kapag nagalit po ako sa'yo, parang gugustuhin mo na lang kainin ka ng lupa. Ang sakit, very hurtful po ako. Yung words ko po, very hurtful. Kaya po ngayon, mas naging, siguro I grew up being more cautious na with the words that I say. Kasi alam kong dati, intentionally akong nananakit ng verbally. So, marami po akong nakaaway to the point na ayoko na rin pong pumasok. Kasi hindi ko na vibes, hindi ko na friends yung mga classmates ko. Si mama, pumunta po siya sa school. Wala ako. Kasi nga, nagkakating, whole day, ganyan. Wala ako. Pumunta po siya sa school. Kinausap niya yung buong klase ko. Grade 8 ako noon. Grade 9. Kinausap niya yung buong klase ko. Nag-sorry siya. Sabi niya, intindihin daw ako kasi hindi daw madali yung mga pinagdadaanan namin sa bahay. Kasi nung mga times po na yon, nung grade 9 ako, yun yung times na nag-aagawan ng lupa. So, sila mama, nakatira sila sa kalsada. So, at the time, hindi ako nakatira sa kalsada kasi nakila papa ako. Pero sila mama nasa kalsada. It hurts na makita mo yung family mo na ganon yung sitwasyon. Wala naman akong magawa. Tapos, pumapasok ako. Special science po kasi ako. So, 6 a.m. to 6 p.m. Like, 12 hours ako sa school. 1 hour break lang. Papasok po akong walang almusal. Walang baon. Kaya inintindi ka talaga ni mama mo, no? Kumbaga, parang si mama mo yung nagsilbing shield. Yes. Dito sa mundong to na yung anak ko intindihin ninyo. Yes. Alam mo, naniniwala ko, meron pang gustong sabihin itong si Angelo sa nanay mo. Sa nanay niya, baka ito na yung pagkakataon para mabigay mo yung mensahe mo talaga sa kanya. Sige po. Ako ma, thank you. Kasi hindi ko actually message kay mama, hindi ko alam kung anong sasabihin ko maliban sa pasasalamat kasi grabe yung ginawa niya, yung sacrifices, yung mga ginawa niya para sa akin, para sa kapatid ko. Being a single mom is not easy. Kaya nga sabi ko, si mama, siya yung tumayong ina at ama sa akin growing up, na hindi niya ako pinabayaan, na despite all the challenges, she made sure na nandyan siya sa tabi ko, na hindi na, oh my God, ayoko maging emotional, sorry. Go ahead. Ayun, na thank you kasi lagi kang nandyan ma, na hindi ko alam kung nakikinig ka ngayon, pero pag sana panoorin mo to mamaya. Thank you kasi kahit anumang pagsubok, anumang pinagdaanan, lagi kang nandyan. Tas gusto kong malaman mo na lahat ng paghihirap na pinagdaanan natin, hindi mo yun kasalanan. Kasi
may tendency ka na sisihin mo yung sarili mo eh. Katulad no, nung graduate ako, feeling mo, wala kang contribution kasi nag-working student ako, parang pinag-aral ko lang sila. Hindi ma. Lagi kang nandyan sa lahat ng pagsubok, sa lahat ng struggles, even nung time na, kasi during grade 12 po, I was diagnosed with moderately severe depression. Ikaw yung nandun. So, sa lahat ng steps, sa lahat ng pagsubok, hindi ka nawala. Lagi ka nandyan para sa akin. So, please, thank you, and I hope you know na hindi mo kasalanan yung kung ano mang nangyari at kung ano mang pinagdadaanan pa natin ngayon. Kasi lagi naman tayo may pagsubok. Pero tignan mo kung nasaan tayo ngayon. Di ba? Nag-grow naman tayo, nagta-thrive. Yes. Ayan. At dahil dyan, nabanggit mo yan, Angelo, no? Lahat ng pagpapasalamat kay Mama, huwag kang mag-alala dahil narinig niya ang lahat. Nandito Nasa siya. kabilang linya, si Mama. Hello, Mami? Hello, Mami? Ayan. Hello? Hello po. Ayan, si Mami. Mama. Good afternoon. Mami? Opo. Ayan, manarinig niyo po ba ako? Opo. Ayan, malinaw po. Narinig niyo po ang Andito. mensahe ng inyong anak. Opo. Ngayon naman po, nais namin kayong hinga ng mensahe. Ano pong masasabi ninyo sa anak niyo si Angelo? Pasensya na po. Una sa lahat po, nagpapasalamat ako sa iyo, Angelo, sa determinasyon mo na naiahon ng buhay natin. Kahit marami kang pinagdaanan sa pag-aaral mo, baon, pamasahe, saka nangungutang ka kahit ayaw mo. Hindi rin ako naging perpektong nanay sa'yo. Madalas maingay ako. Sorry, anak. Minsan, may mga mali akong nagawa sa'yo. Pero tandaan mo, anak, nagpapasalamat ako kasi pinaramdam mo yung pagmamahal mo sa akin. Hindi ko akalain na darating sa point na magiging maayos yung sitwasyon ng pamumuhay ko. Dahil yun sa'yo, nak, thank you very much. Wala akong ibang hiling kasi alam mo na ang buhay ko ay sa inyo na lang magkapatid. Ang achievers nyo, times 10 na nakukuha ko kapag nare-receive nyo yung mga achieves na meron kayo. Pero tandaan mo, anak, salamat din kasi natapos na yung panghihingi ko ng tulong sa mga tao, sa mga kaibigan natin, katrabaho ko, lahat ng mga kakilala natin, minsan hindi pa. So, masalamat din sa kanila kasi napatunayan mo na deserve yung tulong na binigay nila sa atin. Pero isa lang pakiusap ko sa'yo, anak, lagi mong tandaan, palagi mong itapak ang paa mo sa lupa. Lagi mong babalikan kung ano tayo sa oras na medyo nag-i-struggle na yung pamamaraan mo sa buhay, lalo na kung naging successful ka na. Higit sa lahat, anak, gusto kong paalam sa'yo, sobrang ipinagmamalaki kita, mahal na mahal kita. At ito, huwag mo kalilimutan, anything happen to me, higit sa lahat, anak, magpasalamat ka sa Diyos Ama at maging sentro yun ng iyong buhay, no matter what. Yun lang po. Maraming salamat. I love you, Ben. Thank you, Ma. I love you so much. Thank you, sir. Maraming salamat po, Angelo. Baka may gusto kang sabihin. Ayun, thank you, Ma. Alam mo naman yan. Lagi ko naman sinasabi sa iyo, mahal na mahal kita. Hindi naman tayo cringy. Ano yan, ano nga po share ko lang na kapag nakikita kami ng mga klase ko, dati yung mga friends ko, para daw kami magtropa lang kasi nag-aasaran kami niyan. Ni pangit. Pangit. Ayan, so kikis, beso, mga ganyan, nag-I love you. Yun po kasi yung something na sa tingin ko hindi na nagagawa ng sa family ngayon. Yung parang openly masasabi mong mahal niyo yung isa't isa. Pero ma'am, mahal na mahal kita, anumang pagsubok, pinagdaanan at pagdadaanan pa, magkasama tayo, alam mo yan.
Maraming Ayan, salamat. maraming Si salamat Mami, po. ang name ni Mami ay? Armida po. Mami Mami Armida. Armida. Thank you po, Mami, at nabigyan nyo kami ng pagkakataon na makausap kayo. Alam ko naman busy rin to si Mami ngayon, no? Salamat, Mami. Salamat din po. Salamat po. Thank you. Opo. Nakakatuwa naman. Eto last tanong na to para kay Angelo. Angelo, eto may tanong ako meron bang hindi pa, kumbaga, hindi mo pa nasabi sa tatay mo? Kung maging mabuti man o masama. Meron ka bang hindi nasabi sa kanya bago siya mawala? Ako po kasi, very open book po ako. So sa tingin ko, lahat naman po nasabi ko na kay Papa. Lahat ng hindi maganda na gusto kong baguhin niya at the time. Tas lahat din na naiinis ako sa sarili kong despite everything, alam kong mahal na mahal ko siya dahil siya pa rin yung papa ko. And alam ko naman na in his own way, ayun nga, inaalagaan. Sinusubukan naman niya kaming alagaan sa kanyang makakaya. Pero kung wala po akong maisip na hindi ko nasabi kasi very open nga po ako. Siguro yun po yung positive something talaga sa family namin na kapag galit ako personally, ganun ako. Pag galit ako, sabihin ko. Pag masaya ako, sabihin ko. Kung ano yung nararamdaman ko, sinasabi ko. Kaya wala po akong regrets sa relationship namin ni Papa kasi alam kong nag-end naman kami na okay na kami. Yan. Yan. Salamat sa iyo. Angelo, meron ka pang mga ibang gustong pasalamatan, no? Sa dami ng pinagdaanan mo mula pagkabata hanggang sa na-achieve mo kung nasaan ka ngayon, hanggang sa naging okay na kayo, yung mga relationship ninyo ni Papa, ni Mama, meron pa bang ibang tao na nais mong pasalamatan? Pasalamatan siguro po, unang-una po, gusto ko pong pasalamat, take tong opportunity na to kasi sa social media ko yun na-achieve. During the pandemic po, yung hashtag piso para sa laptop. Ayan, lahat po nang nag-donate para sa akin during my second year of college. Sobrang thank you po. Hanggang ngayon, gamit ko pa rin po yung laptop na napundar ng donations. And thank you po sa mga ka-work ni Mama sa RGS. Salamat din sa mga kapitbahay namin, kila Ate Vilma, kila Tita Nora, sa buong family ko, kila Mama, sa lola ko, Mama Nida, Tita Nika, all of them, and to my second family right now, sa aking, sa Ortiz family, sa pamilya ng boyfriend ko. Ayan, na ngayon kasama ko lagi. Ayan, thank you po for accepting me and for taking care of me. Even nung trying times during nung working student era ko. Maraming salamat sa inyong lahat. And lahat po ng patuloy tumutulong at gumagabay sa akin, sa mga ka-work ko po ngayon sa St. Jude Catholic School. Makakaasa po kayo na ano't ano man, pagpapatuloy po tayo, gaya lagi kong sinasabi, laging maglilingkod para sa Diyos at bayan. Ayan. I'm so sure, no, na sobrang proud sa'yo yung papa, no? Bilang ngayon ay successful Correct. teacher ka, ang dami mo nang na-achieve sa buhay. Tsaka latang-lata kay Mami rin kanina. Oo. Iba Sobrang talaga. proud ang parents mo sa'yo. Congratulations. Thank you so much po. Thank you. At maraming salamat din Thank you, sa pagbisita mo dito. Opo, thank you po for having me. Thank you so much at dahil dyan, ito ang paghanga at pagkilala kay Angelo Mamis para sa pagbabahagi ng inyong kwento ng sakripisyo at tagumpay sa programang Believable Stories. Ayan na nagsilbing inspirasyon sa bawat pangga. Ipinagkaloob ngayong ika-24 ng Pebrero taong 2025, ganap na alas 5 ng hapon sa ikatlong palapag ng E-Square Building, Barangay North Green Hills, San Juan, Metro Manila. Kasama ang aming mga puso at pasasalamat, DJ Jimbo and yours truly, DJ Sheena. Thank you so much po. Maraming salamat sa'yo. po. Thank you po. Thank you. Angelo. Angelo, maraming salamat ha. And sa mga estudyante mo na nakikinig. Ayan, sa mga students ko dyan sa St. Jude Catholic School, grade 7 and grade 9. Ayan. Sa mga grade 7 ko, I hope ready na kayo sa ating discussion tomorrow para sa Ibong Adarna Play. Wow. At para sa mga grade 9 ko, sana nagbabasa kayo ng Noli Me Tangere ngayon. Nako, patay. May pag-ano Nagbibigay na lang ng announcement. Sige, go ahead. Ayun lang naman po. Maraming salamat po. Thank you, Thank you so Angelo, much for having me. Ang galing. Maraming salamat. Nakakabilib. Ngayon, alam nyo na ang storya ng buhay ni teacher, no? Nakakatuwa lang din, no? Tama. Kung bilang estudyante, makikita ko ang aking profesor, no, na ganun pala. Akala mo, okay na okay lang. Yung pinagdaanan pala niya ay Yes, grabe ang napakahirap. pinagdaanan. Grabe. Anyways, maraming salamat again, Angelo.
At sana huwag ka madalang bumalik ulit dito pag may bagong storya. Go po tayo dyan lagi. Salamat. One call away. Yan! Maraming salamat, and again sa mga panggapo natin, maraming salamat din sa inyong pagtuto, kaya natunghayan na naman po natin ang isang believable story. Kaya sa mga panggapo natin, kayo po ay baka may nakakabilib na istorya ng buhay. Pwede nyo kaming i-message sa aming official Facebook page, Energy FM 1067 or DJ Jimbo and Sheena 1067. Ayan. Maraming salamat sa inyo at kami po'y alis na tayo. tama. Ready na ba? Pero tatandaan nila dapat, partner, sa programang ito, walang format ang success. Walang formula. Kanya-kanyang diskarte. Kanya-kanyang tirada. Ikaw, ano ang believable story mo? Believable Stories. Ayan, again mga pangga, maraming salamat sa inyo. Nakasabat na kapiling po ninyo ang nag-iisang pabebot na si Sheena. At ang inyong Jimbolicious DJ na si Jimbo. Dito lang yan sa programang Anong Drama Mo? Na same pero Iba! We are number 106.7 Energy FM. Pangga, kung sabing radyo, Sabihin sabihin mo! mo!